Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, BBM Company versus Duterte. Gusto ko magbagi sa inyo ng katotohanan ng Ebanghelyo patungkol sa salita ng Diyos para ipahayag din sa inyo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at parangalan sa ating katawan. Sapagkat ang Espiritu Santo ay ang Diyos na umiiral, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, na siyang gumigising sa atin sa araw-araw. At kilala ng Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa, na nakikinig sa kanyang mga salita, na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na naging kaisa ni Jesus, at kung sino yung mga kampo ng kadiliman na silang nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo na winasak, ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham ng mga pari, ang saling lahi ni Abraham na tagasunod din ng Moises at Aaron sa krus, dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Anis ni si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Jesus ay hindi tao na ipinanganak lang sa laman sa katawan ni Birheng Maria, kundi si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Kaya si Jesus ay Diyos dahil ang Espiritu ay Diyos. Sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Sapagkat si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan at ng Ebanghelyo sa buong mundo. Sa ating bansa, gusto kong magbahagi sa inyo ng totoong kasaysayan bago pa tayo sinakop ng mga Espanyol. At eto sinabi rin dati ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Ang banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang tumawag sa akin para maging tagapagsalita niya, para magbahagi ng katotohanan, at para gisingin din ang diwa ng mga kababayan ko sa ating bansa, na ang ating bansa bago pa man dumating si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, na siyang utusan ng Hari ng Espanya, na siyang nagdala ng rebulto ng Santo Niño, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang tawag sa pakipagpalit kalakal ay barter. At yung mga taga-ibang nasyon na pumupunta noon sa ating bansa na nakikipagpalit kalakal ang nagdala ng relihiyong Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. At ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama, na noong unang panahon walang relihiyon sa ating bansa. Ang relihiyon na Islam dinala yan ng mga mangangalakal. At ang relihiyong Romano Katoliko ay dinala naman ni Ferdinand Magellan na siyang utusan ng Hari ng Espanya. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumambaka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kamay o sa bato, sa kahoy o sa bato, na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ay ang Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao na dapat lang nating sambahin. Hindi ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan
ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Gawa ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. At gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung si Philip II na siyang hari ng Espanya na nanakop sa ating bansa ay siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At dahil kay Philip II, sinakop niya ang ating bansa at yung totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas. Na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya, kung kaya ang ating mga ninuno, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman dahil inalipin tayo ng ibang lahi. At gusto ko rin ibahagi sa inyo na nung si Tatay Digong ay pangulo sa ating bansa, pinagkaisan siya ng mga Roman Catholic leaders, maging ang mga American leaders, yung mga media ng Amerika, at yung mga ABS-CBN, pinagkaisahan siya na gawa ng mga gossip para sirain ang pangalan ni Tatay Digong. Maging yung sina Lloyd and Nicholas Lewis, Maria Ressa, sina Leni Robredo, lahat ng Dilawan, sina Trillanes, Leila de Lima, nagkaisa yung mga kampo ng kadiliman para sirain nila ang pangalan ni Tatay Digong. Pero bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, dahil yung katawan ni Tatay Digong ay templo rin ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na si Tatay Digong ay isang spiritual soldier niya, spiritual warrior, na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Hindi kayang wasakin ng saling lahi ni Abraham o kaya ng mga Roman Catholic leaders si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. At si Tatay Digong is a chosen one, empowered and enlightened by the Holy Spirit. Dahil yung katawan ni Tatay Digong, ay templo rin ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan natin dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Si BBM, honestly, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan kung anong klaseng pagkatao siya meron. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ipapahayag po sa inyo ang katotohanan na si BBM ay isang inutil na leader. At bilang isang leader o presidente sa iyong bansa, ang una mong obligasyon ay pangalagaan ang iyong mamamayan sa iyong bansa na ipaglaban ang katotohanan laban sa kasinungalingan at ipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan. Pero itong si Bongbong Marcos, honestly, ay kinuha niyang Chief Legal Counsel, yung si Juan Ponce Enrile, na siyang Judas na naghudas sa kanyang ama. Nasasaad sa banal na kasulatan, bad company corrupt good characters. Honestly, ang katangahan nitong si BBM, kinuha niya si Juan Ponce Enrile na naghudas sa kanyang ama na nakasuhan na rin itong matanda na to ng Flander sa Sandigang Bayan. Kung kaya yung politika sa ating bansa ay naging magulong muli pagkatapos ng pamumuno ni Tatay Digong, naluklok si BBM na maging pangulo dahil sinuportahan din siya ni Sara Duterte. Honestly, ang pagkakamali ni Sara Duterte ay sinalungat niya ang kanyang ama at mas pumanig siya kay Bongbong Marcos na isa ring traidor. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan na nagbabahagi sa inyo ng katotohanan para gisingin ang inyong buhay espiritual. At para tanggapin niyo ang katotohanan ng Espiritu Santo rin, ang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay siyang narito sa ating mundo na umiiral. Kung kaya tayo umiiral dito sa mundo. Tayong mga tao ay traveler lang dito sa mundo na binigyan lang ng buhay ng pansamantala ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang amang espiritual na nagbigay ng buhay kay Jesus, ang siya ring amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay ang Alpha at Omega.
Honestly, yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos, late President Ferdinand Marcos, pangalan ni Leni Robredo, ni Cory Aquino, ni Tatay Digong ay nasasaad sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Especially dito sa Europe. Dahil itong aklat na to ay dito na-publish sa London. At para patotoo, ipakita ko sa inyo yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile at nitong si Tatay Digong. Eto, yung pangalan ni Juan Ponce Enrile nandito. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, President Ferdinand Marcos, pangalan ni Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. At yung pangalan din ni Leni Robredo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay labanang spiritual na, kaya Armageddon. Spiritong mabubuti laban sa spiritong masasama. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong, yung mga pare na Roman Catholic leaders na gusto nilang diktahan si Tatay Digong sa kanyang pamumuno, na hindi naman sumusunod si Tatay Digong. Maging yung mga American leaders na pakialamero sa politika sa ating bansa. Sina Lloyd and Nicholas Lewis, maging si Fidel Valdez Ramos. Nagalit din yan kay Tatay Digong dahil ipinalibing ni Tatay Digong yung labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nagalit din itong sina Leila de Lima, sina Leni Robredo, sina Trillanes, yung lahat ng mga dilawan, yung mga newscaster ng ABS-CBN dahil ipinasara ni Tatay Digong ang kanilang network. Honestly, kahit pa kinuha ng Rappler ang Facebook na maging fact checker, hindi pa rin nagwagi ang mga kampo ng kadiliman. Honestly, na-question ni Tatay Digong yung Facebook kasi maraming mga tao na naglalabas ng katotohanan sa ating bansa na yung kanilang mga isineshare na mga video ay dinidelete ng Facebook dahil ginawa nga ng Rappler na maging fact checker ang Facebook. Well, honestly, binabahagi ko lang sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, hindi mo kaya yang wasakin, sirain, dahil ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa kanyang katawan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng hustisya, Diyos ng katotohanan, at Diyos ng katarungan. At bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, ang mission ko ay gisingin ang inyong diwa. Tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo inyong katawan. Mag-repent na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang inyong kasalanan at nang sa gayon ay maging kaisa kayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Honestly, si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging anak ng banal na Espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang mga pari ng Roman Catholic na leaders ay mga bulaang propeta na sumasamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan at iniidolo ang kanilang sarili na silang tawaging amang espiritual dito sa ating mundo, kung kaya nagpapatawag ang mga pari ng Father, ay mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang mga pare, hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Hindi nila kinikilala na ang Holy Spirit na nananahan sa kanilang katawan ay ang Holy Father na may pag-aari ng kanilang buhay. Bagkus inidolo nila ang Papa ng Romano Katoliko na siyang kanilang Holy Father. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan
ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi pagsikil sa kalayan at kapayapaan. Dahil ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas. Hindi maliligtas ng mga pari ng Papa ng Romano-Katoliko ang inyong kaluluwa kung hindi kayo magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong buhay. Ang layon at misyon ko ay katulad ng kay Jesus, na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao at gisingin ang diwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi natin nakikita ng mata, ay ang siyang umiiral na siyang gumigising sa atin sa araw-araw ang nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, ibabahagi ko sa inyo na si Bongbong Marcos, ang puso niya ay wala sa panig ng Espiritu Santo kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Mas pumanig siya kay Juan Ponce Enrile na isang Judas na nagutas sa kanyang ama na nakasuhan na ng Flander. At dahil kay Juan Ponce Enrile, na isa ring puppet ng mga pari ng Romano-Katoliko, dahil kung titingnan nyo yung sa nakaraan sa EDSA Revolution noong 1986 nung kudita, sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ang naging katuwang ng mga pari, ng mga madre para pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Ito sinabi to ni Tatay Digong, tama talaga si Marcos. Dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika nang tayo ay makalaya na sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa at bilang isang tagapagsalita ng Banal na Espiritu Santo. Kailangan na ng mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan at lupigin din yung mga masamang leader sa ating bansa na silang mga kampo ng kadiliman. Ang Roman Catholic leaders, honestly, American leaders, na nakikialam sa politika sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa at hindi nyo sila dapat iduluhin. Mga kampon sila ng kadiliman. Ang Espiritu Santo lang na nasa ating katawan ang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. At kapag ang mga tao ay nagbalik loob na sa Espiritu Santo, ang ating bansa ay muling sisikat ang liwanag sa ating bansa dahil yung pangalang Pilipinas na nagmula sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, buburahin nyo yan. Ibabalik nyo ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng bansa na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng buong sanlibutan. Ay narito sa ating mundo na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At yung mga tao na patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan, lumalapastangan sa Espiritu Santo, na binababoy nila yung kanilang katawan at ang katawan ng kanilang kapwa dahil mga hayok sila sa tawag ng kamunduan at kalaswan, at pinapatay nila yung mga inosenteng tao, sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay kayong lahat. At yung kaluluwa nyo, hindi yun makakapasok sa langit dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. At dahil sa kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo at sa inyong kapwa, ang inyong kaluluwa ay hindi makakapasok sa kahayaan ng Diyos sa langit at hindi makakasama ni Jesus. Si Jesus ay Mesiya, bugtong na anak ng Espiritu Santo na pinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham. Si Abraham ay sinungaling at sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, sina Trillanes, Leila de Lima, ang Roman Catholic leaders, ang American leaders na mga pakialamero sa politika, maging yung Quadcom na kisali pa at yung mga ICC na kanilang iniidolo, hindi nyo dapat sila pakinggan dahil sila yung mga kampo ng kadiliman. Wala silang power over sa Holy Spirit na nanahan sa inyong katawan, sa ating katawan, dahil ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Ito yung tinatawag na Armageddon, labanang espiritual.
Mabubuting espiritu laban sa masasamang espiritu. Si Bongbong Marcos naging masama ang kanyang espiritu dahil mas pumanig siya sa Judas na si Juan Ponce Enrile na siyang naghudas sa kanyang ama. Honestly, kahit si Bongbong Marcos, binitray niyang muli ang kanyang ama para yurakan lalo ang yung apelyido ng kanyang ama dahil ang puso niya ay mas pumanig sa masasama. Honestly, si Bongbong Marcos ay inutil na pangulo na hindi nyo dapat siya panatilihin sa kanyang posisyon. At dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, honestly, kailangan na ng mga tao na lupigin yung mga pinunong Judas sa ating bansa na silang naghahari-harian. Honestly, nung si Tatay Digong ay nililitis nila sa Kongreso, yang sina Dan Fernandez, kung sino pang yang yung babaeng ng Makabayan Block, sina Castro, sina Leila de Lima, yang sina Trillanes. Honestly, pinagkaisahan nila si Tatay Digong. Gusto nilang igisa si Tatay Digong para wasakin. Pero si Tatay Digong palaban. Honestly, noong sinabi ni Tatay Digong kay Risa Hontiveros na, "Ma'am, hihilahin kita sa impyerno." Honestly, si Tatay Digong hindi yan takot sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya. Dahil alam ni Tatay Digong kung sino siya. Alam ni Tatay Digong na naglalakbay siya sa spirito at katotohanan. Si Tatay Digong ay isang hero, a spiritual warrior, a chosen by the Holy Spirit. Hindi mo kayang wasakin si Tatay Digong dahil siya yung isang ipinahayag ko dito na siyang pinili ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na malinis ang puso ni Tatay Digong at si Tatay Digong ay may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Ang kinakalaban ni Tatay Digong ay yung mga kampo ng kadiliman, yung mga kriminal. Kaya gustong lupigin ni Tatay Digong ang mga kriminal dahil ang mga kriminal ay mga salot sa ating lipunan na silang naghahasik ng kaguluhan at kadiliman. Si Bongbong Marcos, honestly, ay siya na yung pinakahuling Judas at kurap at traidor na leader sa ating bansa. Dahil mahahayag sa buong mundo na tanging ang Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na dapat nating sambahin. At yung kaguluhan na dinala ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders sa ating bansa, yung mga dilawan, yung mga ng media, ng mga bayaran, lahat kayo malulupig. Lulupigin lahat kayo ng Espiritu Santo dahil ginagalit yung taong bayan. Bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. So itong mga taong bayan sa ating bansa, magkakaisa sila. At pag nagkaisa sila, they will be empowered by the presence of the Holy Spirit that is in their midst, in their body. So itong mga tao na to, na mas nakikita nila na mabuting pangulo si Tatay Digong, ipaglalaban nila si Tatay Digong at ang pamilya niya. Kaya itong mga Judas, yung sina Romualdez, Martin Romualdez, yung mga pulpul na mga pulis, na mga mas pumapanig sa masama, mga malulupig lahat kayo. Wawasakin kayo ng taong bayan. Yan si Bongbong Marcos, dapat honestly tinatanggal nyo na yan. Hindi nyo dapat yan pinapanatili sa kanyang posisyon. Kailangan nyo nang puntahan yan sa Malacanang at dumugin nyo siya. Durugin nyo na siya. Dahil wala siyang kakayahang mamuno sa ating bansa. Dahil inutil siya at hindi siya pumapanig sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay para protektahan ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Bagkos ang kanyang kaluluwa ay nasa panig ng demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Si Bongbong Marcos ay hindi mabuting pangulo. Isa siyang masamang pangulo na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ito na yung Armageddon na ipinapahayag ko sa inyo.
labanang espiritual. Gumising kayo sa katotohanan, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo inyong katawan. Sambahin niyo, ibigin niyo, at kilalanin niyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan na siyang inyong amang espiritual para maging kaisa kayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Na tanging ang kinikilala lang nilang amang espiritual ay ang Espiritu Santo. Honestly, si Tatay Digong, nung siya'y Pangulo pa, sinabi niya, dudurugin niya ang simbahan ng Romano Katoliko. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Kulto yan ng demonyong si Satanas na dinala ng mga Espanyol. At dapat yun na yang durugin. At yung lupa na tinitirikan ng mga bulaang propeta na kanilang tahanan, kailangan nyo nang ibalik yan sa gobyerno. Dahil ang gobyerno na mamamahala na sa ating bansa, ang mamumuno dyan, kailangan niyang magpakumbaba at magpasakop sa Espiritu Santo. Dahil yung mga Judas na Pangulo, aalisin niya ng Espiritu Santo sa kanyang pamumuno. Then tapos na. Yung ating bansa ay ang lupang hinirang ng banal na Espiritu at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang bansang Pilipinas ay muling ipapanganak ang pangalan niyan na pangalang Maharlika. Ang pangalang Maharlika na binura ng mga Espanyol ay muling ibabalik yan ng Espiritu Santo. Dahil ang ating lupa ay ang lupang hinirang ng Diyos. Lupang hinirang ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Walang relihiyon, walang religious leader dito sa mundo na makakapagligtas sa kaluluwa mo kundi ang maging kaisa ka lang ni Jesus na sumampalataya, umibig at kilalanin mo ang Espiritu Santo na nanasa iyong katawan na siyang iyong Diyos at amang espiritual. Eto na yung katapusan. Sinabi ni Jesus na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna ang ebanghelyo sa buong mundo at yun ang katapusan. Ang banal na spirito na nanaan sa katawan ni Jesus, na siya ring nananaan sa katawan ko, na siyang tumawag sa akin para magpakilala na si Jesus ay Mesiya at buktong anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus, na siya ring isang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat lang nating sambahin para malupig yung kasalanan. At kapag nalupig na ang kasalanan, babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo. Ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Espiritu Santo na siyang magiging beacon of the light sa buong mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang tatayo sa ating bansa para lupigin yung mga masasamang leader na lumalapastangan sa kanya. Si Tatay Digong is a spiritual warrior, a soldier of God that is empowered and enlightened by the presence of the Holy Spirit that is in his body. No one can put him down because the Holy Spirit is always on his side. Nagkamali lang si Sara Duterte na salungatin ng kanyang ama dahil mas pumanig siya kay BBM. Ngayon, nakita na ni Sara Duterte ang kanyang pagkakamali at siya ay nagbabalik loob sa kanyang ama para suportahan ang kanyang ama. Ngayon, dahil mas pumanig na si Sara Duterte sa kanyang ama, ang presensya ng Espiritu Santo ay mapupunta rin sa kanya. Tutulungan ng Espiritu Santo si Sara Duterte para lupigin ang kanyang mga kaaway. Si Bongbong Marcos, Juan Ponce Enrile, 10 ng Quadcom, nina Leila de Lima, nina Villegas, ng mga newscaster na mga mukhang pera, na bayaran, na hindi sumasamba sa Espiritu Santo dahil mas iniibig nila ang pera. Honestly, bubuluso kayong lahat. Walang baho na hindi naaamoy at walang tinatago na hindi nalalantad. Ang Espiritu Santo ay ang banal at naamang espiritual na nagsasalita ang nagpapahayag ng katotohanan. Ako ay isa lang tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan at para ipahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin ng bawat tao dito sa mundo.
para malupig ang kasalanan. Kaya hinihikayat ko ang mga tao sa buong mundo na magsisi na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo bago pa man bawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Na sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na at hindi ka nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at dahil doon, ang kaluluwa mo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil sa langit, si Jesus at ang Espiritu Santo ang hari. Ang pinakahari ay ang Holy Spirit na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ang siyang magiging tagapamagitan para ang ating kaluluwa ay mapalapit sa Espiritu Santo na siyang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus na siya rin may pag-aari ng ating buhay. Ako ay tinawag lang ng Espiritu Santo para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Sinabi nga sa banal na kasulatan na sa huling panahon, ang Panginoon ay may kukuhaning anak na babae na prangka. Ako, kaya nagiging prangka at diretsa ang dila ko ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na naan sa aking katawan na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama na aking sinasamba. Ang Espiritu Santo nagbigay sa akin ng otoridad para gawin ang aklat na to na siyang tumawag din sa akin para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!